Sabog ang bungo. Tumba agad ang vlogger. Ito ang malagim na sinapit ng sikat na political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala natin bilang si Mima Alicia. Tinapos ang buhay ng 24 anyos na pro-BBM vlogger. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking misteryo rito? Bago siya bawian ng buhay, may mga huling baka siyang naiwan sa internet. Sino ang nakita sa camera sa kanyang huling livestream? Ano ang natuklasan ng pulisya sa huling isinagawang livestream ni Mima Alicia? At siya nga ba ang nag-utos para itumba ang matapang na vlogger na ito? Tara, ating alamin ang bawat anggulo, bawat dumi at ang nakakagulat na natuklasan ng mga pulis. Madilim ang paligid, walang kaingay-ingay. 3:30 ng madaling araw, natutulog na ang halos lahat ng residente roon. Pero para kay Mima Alicia at sa kanyang live-in partner na si Nelboy Luz, ito na pala ang huling gabi ng kanilang buhay na magkasama. Kakagaling lang ng dalawa sa labas at kakarating lang nila sa tapat ng kanilang inuupahang bahay. Kakaparada pa lang nila ng kanilang kotse. Alam mo ba na 3 buwan pa lang silang nakatira sa lugar na iyon? Kaya naman wala pa silang masyadong kakilala o kamag-anak sa paligid. Pero bago pa man sila tuluyang makababa ng sasakyan, may 2 lalaking lulan ng motorsiklo ang tahimik na sumusunod sa kanila. Ni hindi nila narinig ang tunog ng makina. Ni hindi nila napansin ang panganib na nag-aabang sa dilim. Ayon sa gwardya ng subdivision na si Jerilyn Gaza, nakita niya ang 2 lalaking ito na nakamotor na sumunod sa kotse ng mga biktima pagpasok pa lang sa gate. Dito, pagkababa ni Mima Alicia sa tapat ng gate, doon na nangyari ang hindi inaasahan. Walang babala, walang usap-usap, agad lumapit ang mga suspect at sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Sapul sa ulo si Mima Alicia. Ang tindi ng tama, tumba agad ang vlogger. Si Nelboy naman, kahit tad-tad na rin ng bala ang katawan, nagawa pang makatakbo para humingi ng tulong. Hinabol pa sila ng mga salarin pero mabilis ding humarurot ang motor ng mga killers palabas ng subdivision matapos masigurong naitumba na nila ang kanilang target. Nang marinig ng mga kapitbahay ang mga putok, agad silang lumabas at tumawag ng saklolo. Isinugod si Nelboy sa Camarin Doctors Hospital para isalba ang kanyang buhay. Pero si Mima Alicia idineklarang dead on the spot dahil sa malalang tama sa ulo. Dahil dito, nabulabog ang buong Pilipinas, lalo na ang mundo ng social media. Sino ba naman ang hindi manginginig sa takot? Isang sikat na vlogger pinaslang sa harap mismo ng kanyang bahay sa gitna ng gabi. Agad na gumawa ng ingay ang balitang ito. Sino ba talaga si Mima Alicia? Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya ay isang 24 anyos na political vlogger. Siya ay kilalang kilala bilang isang diehard supporter ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At hindi lang yun, siya rin ay isa sa pinakamatapang at pinakamaingay na kritiko ng pamilya Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kaalyado. Ang kanyang mga video sa YouTube, Facebook at TikTok ay puno ng manghang na banat, satirikal na komento at talamak na pakikipag-asaran sa mga supporters ng kabilang kampo. Sa tindi ng kanyang mga banat sa kanyang mga vlogs, marami siyang nakakaaway online. Hindi lang simpleng asaran sa comment section ang nangyayari araw-araw. Nakakatanggap na rin daw siya ng iba't ibang banta sa kanyang buhay. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang unang tinitingnan ng pulisya ngayon bilang motibo sa pagpatay sa kanya ay ang kanyang mga political content online. Inatasan na mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Northern Police District
at ang anti-cybercrime group na busisiin ng husto ang lahat ng kanyang mga posts, komento at ang kanyang huling livestream bago mangyari ang krimen. Alam mo ba na bago mangyari ang pamamaril, may huling livestream na ginawa si Mima Alicia? Dito ngayon nakatutok ang mga mata ng mga investigador. Sa huling livestream na ito, mapapansin daw ang kakaibang kilos ng vlogger. Parang may kakaibang kaba o tensyon na hindi mo maipaliwanag. Sino ang nakita sa kamera sa mga sandaling iyon? May mga netizen na nagsasabi na may mga kahina-hinalang mga accounts na paulit-ulit na nag-iiwan ng komento sa kanyang live. Na tila ba tinatanong kung nasaan siya o kung pauwi na ba siya. Ang iba naman, pinag-aaralan ang background ng kanyang video. May sumisilip ba sa bintana? May nagmamasid ba sa kanya habang nagsasalita siya sa harap ng kanyang libu-libong manonood? Sabi ng mga otoridad, napaka-importante ng bawat segundo ng huling stream na ito. Dahil dito, posibleng nakuha ng mga salarin ang kanyang eksaktong lokasyon o kung kailan siya uuwi sa kanyang bahay sa Caloocan. Samantala, mabilis na kumilos ang Northern Police District at bumuo agad sila ng isang Special Investigation Task Group na tinawag nilang SITG Mima. Ang layunin nito, tutukan gabit araw ang kasong ito para mahanap ang mga pumatay sa vlogger. Ayon kay Caloocan Police Chief Colonel Joey Gofford, mayroon na silang mga hawak na persons of interest o mga taong pinaghinalaang may kinalaman sa krimen. Sino-sino ang mga ito? Ang isa sa mga anggulong tinitingnan ay ang mga nakasakay sa motorsiklo na nakunan ng ilang CCTV sa mga karatig na barangay. Sabi kasi ng desk officer ng Barangay 171 na si Nelima Solido, walang kuha ang CCTV sa mismong tapat ng bahay ng biktima o sa loob ng subdivision. Kaya naman pinipilit ng mga pulis na kumuha ng mga footages mula sa mga katabing kalsada para makita kung saan nanggaling ang motor at kung saan ito tumakas pagkatapos ng pamamaril. Pero hindi lang ang mga gunmen ang tinututukan dito, mga kahistoryador. Ang malaking tanong, sino ang utak? Sino ang nagbayad sa mga riding in tandem para itumba si Mima Alicia? Dito pumasok ang pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group. Binabasa nila ang bawat palitan ng mensahe sa inbox ni Mima Alicia. May mga nakakaaway ba siya kamakailan na nagbanta na papatayin siya? May mga tao ba siyang nakasagutan sa kanyang mga livestream na naging personal na ang galit? Dahil dito, mas lalong naging maingay ang labanan ng mga kulay sa politika online. Ang mga supporters ni Mima Alicia at ng Administrasyong Marcos galit na galit at sumisigaw ng hustisya. Samantala, mga kahistoryador, may ilang mga kilalang diehard supporters ng mga Duterte ang tila ba nagbunyi pa sa pagkamatay ng vlogger. Sabi ng ilan sa kanila, karma raw ito para kay Mima Alicia dahil sa tindi ng kanyang mga banat sa pamilya Duterte. Ayon sa pagsusuri ng ilang political analyst tulad ni dating Presidential Advisor Ronald Lamas, ang pagpaslang kay Mima Alicia ay patunay ng lumalalang culture of violence o kultura ng karahasan sa ating lipunan. Sabi niya, parang pakiramdam ng mga masasamang elemento ay madali lang silang makakatakas sa batas, kaya malakas ang loob nilang pumatay sa gitna ng gabi. Pero teka muna, mga kahistoryador, huwag nating kalimutan na may isa pang napakahalagang tao sa kwentong ito na kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Walang iba kundi ang kanyang partner na si Nelboy Luz. Si Nelboy ang nakakita sa muka ng mga suspect. Siya ang kasama ni Mima Alicia sa huling gabi ng kanyang buhay. Kaya naman napaka-kritikal ng kanyang magiging pahayag kapag nakarecover na siya sa ospital. Dahil dito, nag-utos na si PNP Chief General Nartates
Nabigyan ng napakahigpit na seguridad si Nelboy sa loob ng Camarin Doctors Hospital. Ayaw ng pulisya na balikan siya ng mga killers para tuluyang patahimikin dahil siya lang ang tanging natitirang susi para malutas ang krimeng ito. Mga kahistoryador, base sa ating analysis, napakahiwaga ng kasong ito. Bakit nga ba ngayon lang nangyari ito kung matagal na siyang nagba-vlog? May bago ba siyang nabanggit o naibunyag sa kanyang mga huling video na naging mitsa ng kanyang buhay? Kung titingnan natin ang takbo ng kanyang mga content nitong mga nakaraang linggo bago siya pinatay, mas lalo pang tumindi ang kanyang mga banat. Maaring may isang tao o grupo na talagang napuno na natamaan ng husto sa kanyang mga sinabi. O di kaya naman, ginamit lang ba ng mga kriminal ang kanyang political na background para pagtakpan ang iba pang mas malalim na motibo? Tinitignan din kasi ng pulisya kung may personal na kaaway si Mima Alicia sa labas ng mundo ng internet o kung may kinalaman ba ito sa kanyang mga personal na transaksyon o negosyo. Sa mundong ito, maraming pwedeng pagmulan ng galit, pera, selos o simpleng hidwaan sa kapitbahay. Pero kapag hinaluan mo ito ng politika, mas madaling ilihis ang investigasyon ng mga otoridad. Maraming nagtatanong, sino nga ba ang nakita sa kamera? Ayon sa mga bulong-bulungan online at sa pagsisiyasat ng mga netizen, may isang partikular na sandali sa huling video ni Mima Alicia kung saan parang may tinutukoy siyang tao na laging sumusunod o nagmamasid sa kanya. Sinasabi rin ng ilan na may mga kahina-hinalang mensahe na pumasok sa kanyang live chat na parang nagbibigay ng babala. Ngunit ayon sa pulisya, hindi pa sila pwedeng maglabas ng opisyal na pangalan ng mga persons of interest upang hindi sila makatakas o makapagtago ng mga ebidensya. Pero alam mo ba na may isa pang anggulo na pinag-uusapan ang mga tao? May ilang nagsasabi na baka raw ang mga salarin ay mga lokal na upahang mamamatay tao o hitmen na nirentahan lang mula sa labas ng Caloocan. Dahil bago pa lang si Mima Alicia sa Tierra Nova Subdivision, mahirap paniwalaan na may malalim na siyang kaaway sa mismong loob ng subdivision. Ibig sabihin, ang mga pumatay sa kanya ay maaring matagal na siyang tinitiktikan, sinusubaybayan ang kanyang bawat galaw at nag-abang lang ng tamang pagkakataon para isagawa ang krimen. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamilya ng biktima para sa hustisya. Hindi nila matanggap na sa edad na 24, maagang natapos ang pangarap at buhay ni Alicia. Para sa kanila, mabait at masayahing tao si Alicia sa likod ng kamera, malayo sa matapang at palaban niyang karakter kapag nagba-vlog. Kaya naman hiling nila sa pamahalaan na huwag hayaang matulad ang kaso ni Mima Alicia sa napakaraming kaso ng pagpatay sa bansa na nalibing na lang sa limot habang lumilipas ang panahon. Sino nga ba ang nakita sa kamera ng kanyang huling livestream? Siya nga ba ang may utak sa likod ng malagim na krimeng ito? Kayo mga kahistoryador, ano ang inyong opinyon at analysis sa nangyaring ito kay Mima Alicia? Naniniwala ba kayo na politika nga ang dahilan o may mas malalim pa itong dahilan? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!